Kagat ni Sandara ang labi habang nakasandal sa pintuan ng kwarto niya. Nakita niya kasi si Axus kaya kaagad siyang umiwas. Hindi niya kasi alam kung paano haharap sa binata simula nang manggaling sila sa yate at may nangyari sa kanila. Paano na to? Kailangan ko ba siyang iwasan araw-araw? Napahawak siya sa labi. Biglang nag-init ang kanyang pisngi nang maalalang mainit na namagitan sa kanila. Hindi yun tama dahil wala naman silang relasyon. Pero hindi niya maintindihan ang sarili. Imbis kasi nakalimutan iyon dahil isa lang naman yung pagkakamali, pero hindi naman niya magawa. May parte sa kanyang dibdib na hinahanap-hanap ang mainit na yakap ni Axus. Ano kayang nasa isip ni Axus ngayon? Hindi niya kasi malaman kung anong nasa isip nito ngayon. Simula kasi na may nangyari sa kanila, napansin niya na tulala ito. Mukhang natauhan ito at nagsisi sa ginalaw niya ito. Nakadama siya ng kaunting kirot sa dibdib. Ilang beses siyang bumuga ng hangin habang malungkot na nakatanaw sa kanyang pahan. Tok-tok, mabilis na umalis siya sa pagkakasandal sa pintuan. Inalis niya ang lungkot sa kanyang muka bago ito binuksan. Axus, ikaw pala, may kailangan ka ba? Ano bang klaseng tanong yan, Sandara? May galit sa himig nito at tingin sa kanya. Napayuko siya ng ulo. Ang puso niya ay sinalakay ng kaba. Mukhang sasabihin na nito sa kanya na kalimutan ang nangyari dahil wala yung halaga. Ewan niya ba, nitong nagdalong araw ay puro takot at lungkot ang nararamdaman niya. Dati naman ay ayaw niya kay Axus, pero ngayon ay natatakot siya na baka lumayo ito sa kanya. Ngayon pa lang ay nalulungkot na siya. Napasabunot si Axus sa buhok. Pinipigil ng binata ang pagsabog ng kanyang damdamin. Sandara, Luke, walang nagawa si Sandara na itulak ni Axus ng malakas ang pinto. 2 days more na akong iniiwasan. May problema ba? Napalabi ang dalaga at ngumuso. Nagsisimulang mamula ang kanyang mata. Ayaw niyang umiyak sa harapan nito. Bakit ikaw? 2 days ka nang tulala. Kung masta ka, parang ikaw tong nakuhaan ng virginity sa ating dalawa. Yumuko siya. Nahihiya siyang sabihin nito pero masama talagang loob niya. Kung sasabihin mong nagsisisi ka, huwag Axus. Kasi masasaktan ako. Hindi naman kita iniwasan dahil nagsisisi ako. Natatakot lang ako kasi ayoko ipamukha mo sa akin na hindi mo ko gusto. Para siyang bata na suminghot, hindi niya namalayan na iiyak na siya. Samantalang si Axus ay nakaawang ang labis sa labis na pagkatigagal sa kanyang narinig. Ibig sabihin na hindi siya iniwasan ni Sandara dahil galit ito sa kanya. Hindi ko alam kung bakit nakakadama ko ng ganito, Axus. Mali ito eh. Hindi ko dapat hanap-hanapin ang yakap at halik mo. Hindi ko dapat alalahanin ang naganap sa atin dahil alam ko naman na para sa isang pagkakamali lang yun at walang halaga para sa'yo. Pero tumingala siya at tumingin ng diretso sa mata ng binata. Nasa kanyang mga luha, lungkot at pagkalito, para siyang nasa gitna ng dagat, tinatangay at sumasabay sa malakas na alon. Ganoon ang damdamin niya ngayon. Tinatangay ng malakas na daloy. Hindi niya alam kung saan ito patungo. Alam kong walang halaga para sa'yo pero sa akin kasi ay meron. Pag-amin sa harapan ni Axus na magulong damdamin na meron siya parang isang sugal. Baka matalo siya at masaktan. Lalong kumirot ang dibdib niya nang naitakip ni Axus ang kamay sa bibig at sabay talikod sa kanya. Mukhang pinagtatawanan nito ang damdamin niya. Ang sakit, sana pala hindi niya na yun sinabi. I admit it, natulala ako lately. Nanatiling nakatalikod ang binata. Sa isip ni Sandara ay naisip niya na nagpipigil to ng tawa. Kinukot niya ang mga sinasabi niya. Pero hindi dahil nagsisisi ako, Sandara. In fact, wala akong pagsisisi na nararamdaman. Nang humarap si Axus ay napansin na namumula ng kanyang mga mata habang nakatingin kay Sandara. Tulala ako kasi hindi ako makapaniwala na nakuha na kita. Sobrang saya ko, Sandara. Sa sobrang saya ko, hindi ako makatulog ng maayos dahil palagi kang tumatakbo sa isip ko. Hindi ako makapag-isip ng tama dahil hanggang ngayon ay dama ko pa rin ang mainit na pinagsaluhan natin. Axus, shit, I'm sorry if I didn't tell you what I really feel. Sana pala kinausap kita para hindi mo maramdaman na nagsisisi ako at walang halaga ang nangyari sa atin. Habang pinapakinggan ang mga sinasabi ni Axus ay parang lumulutang ang puso ni Sandara sa sobrang kaligayahan. Hindi kita kinakausap kasi gusto kong bigyan ka ng space at hindi mabigla sa nangyari. Mali ang iniisip mo na nagsisisi ako sa nangyari. Kinuha ni Axus ang kamay ni Sandara at hinalikan. Nagulat naman si Sandara dahil katulad niya ay nasasalamin niya ang samot-saring damdamin sa mga mata ng binata. Mukhang napakasaya nito.
I like you, Sandara. Do you hear me? Ganun na lamang pagkagulat ni Sandara sa pinagtapat ng binata. Ang lakas ng tibok ng puso niya, nakakabingi ang kabog nito dahil sa gulat at ligaya. Ang takot niya kanina'y nawala na, pati ang lungkot ay naglaho na parang bula, at ang kirot sa puso niya ay napalitan ng kaligayahan na walang kapantay. Nabigla si Axos nang humikbi si Sandara. Nataranta siya. Inalo niya ito habang hawak ang napakagandang mukha nito. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin para patigilin to sa pagluha. Sa huli naisip niya itong halikan sa labi. Dama niya ang pagwawala ng kanyang dibdib. Nagdadala ng libu-libong ligaya ang mainit na labi ni Sandara. Parang kumawala ang puso niya sa kanyang katawan sa sobrang kasiyahan. Nang tumahan si Sandari sa kanila yun ni Axos ang kanyang labi sa dalaga. Axos, Sandara, hingal na tawag nila sa pangalan ng isa't isa. Puno ng emosyon ang kanilang mga mata habang nakatingin sa isa't isa. Kinuha ni Axos ang kamay ni Sandara at masuyo itong hinalikan. Mahal kita, Sandara. Hindi mo ko kailangang sagutin ngayon. Handa ako maghintay na tuluyang mahulog ang loob mo sa akin. Maghihintay ako hanggang sa dumating ang araw na sabihin mong mahal mo na ako. Kinagat ni Sandara ang labi. Umaapaw sa ligaya ang puso niya. Alam niya ang ganitong pakiramdam. Mukhang nahulog na rin siya kay Axos nang hindi niya namamalayan. Gusto din kita, Axos. Gustong gusto kita. Si Axos naman ang nagulat, napatulala at halos matumba pa sa kinatatayuan. Mahinang natawa si Sandara. Ngayon niya lang nakita si Axos sa ganitong kalagayan. Tila mawawalan to ng malay sa kanyang sinabi. Napakasaya niya. Nakikita niya na tunay ang damdamin nito para sa kanya. Hindi siya makapaniwala na si Axos na ubod ng sungit ay gusto rin siya. Nakangiting pinagmasdan ng magkapatid na sina Camila at Emma, sina Axos at Sandara. Sinama ni Axos ang dalaga sa kanilang family reunion. Hindi silang nakapansin ng closeness ng dalawa, kung hindi ang buong pamilya. Look at your son, Camila. Aba, mukhang hindi na pinaglihi sa sama ng loob. He looks so happy now. Kakaibang kinang sa kanyang mata. Halatang masaya siya kay Sandara. Hindi ko inaasahan na mauuna pa siyang magmahal kay Ashton. Diyos kong batang yun, mukhang walang pag-asang magkaasawa pa. Siya yatang tatandang binata sa pamilya namin. Litanya ni Emma na napapailing na lang. Problema ba yun, ate? E di ipapikot mong anak mo. Aba, huwag kang papayag na hindi magkakaroon ng apo. Sayang ang lahi ni Ashton kung hindi mapapakinabangan. Sulsul ni Camila. Iba kasi ang level ng ugali ni Ashton. Basta hindi maipaliwanag. Napakaganda mo talaga, Sandara. No wonder kaya gusto ko kaagad pakasalan ng pamangkin namin. So kailan ang kasal ninyo? Tanong ni Clara. Muntik na maglabasan ng Diyos na iniinom ni Clara sa ilong. Kasal? Pumalatak si Camila. Nakalapit nito sa dalawa kasama si Emma. Sandara, nakalimutan mo na ba ang banquet na ginanap sa cruise ship? Engagement banquet yung dalawa yon ng aking anak? Nanlaki ang mata ni Sandara. Wala siyang maalala kung hindi ang takot na naramdaman niya noon kay Allison. Kung ganun ay nakataas ang kilay na tinignan niya si Axos. Kunwari umiinom ito ng wine habang nakaiwas ang tingin sa kanya. Sabi na nga, ba't kayong magkakatuluyan? Bagay na bagay kayo ng anak ko. Naku, kapag kinasal kayo, magpaparomansa ka araw-araw para magkaapo agad ako sa Santa Makmak. Ani ni Camila. Sandara, huwag kang makinig sa kanya. Aba, walang pahingang obaryo niyan. Mas maganda na may 2 years gap ang edad ng mga bata. Kaya palang dami mo ring anak, Ate Emma. Basag ni Clara dito. Nagpapalit-palit ang kanyang tingin sa binata at sa 3 matandang babae na nasa harapan niya. Walang bukang bibig ang 3 kung hindi ang pagkakaroon ng apo. Hindi pa nga sila kasal, apo agad. Malinaw na isa itong pagkakamali. Pero hindi niya magawang sabihin sa ina ni Axos ang totoo. Ayaw niya na mapahiya ito't masira ang kasiyahan. Oo, may unawaan sila ni Axos pero hindi naman siya handa na makasal. Hindi pa sa ngayon. Axos, taranga't mag-usap tayo. Nang umalis ang 3 babae ay hinila niya si Axos na para kausapin. Ano yung sinasabi nila na magpapakasal tayo? Mabuti pa ilinawin mo kay Mrs. De La Cuesta ang totoo. Ayoko nga, napanganga siya. Ano at bakit naman? Sumandal si Axos sa pader at ngumisi. Papakasalan kita sa ayaw at sa gusto mo. Saka may 2 buwan pa naman na makakasama mo ko. Malay mo, hindi mo lang ako magustuhan. Baka mahulog ka na sa akin bago tayo ikasal. Natampal ni Sandara ang noo. Hindi minamadali ang pagpapakasal, Axos. It takes time or a year. Madali mamukha na pinutol ni Axos ang sinasabi ng dalaga. That's not true. Wala sa tagal ng panahon at magkasama para maikasal ang 2 tao.
Nasa damdamin niya na may paninindigan. Dahil kung hindi dahil dyan, bakit hindi naging tapat ang ex-fiancé mo? Why he chose to marry your stepsister instead of finding you? Napipilan si Sandara at yumuko. Napansin naman ni Axos ang pananahimik nito nang bagitin niyang dati nitong karelasyon. Mukhang nasaktan nito sa kanyang sinabi. Pasalamat ka, gusto kita. Kumunot ang noon niya. Hindi niya malinaw na narinig ang sinabi ni Sandara. Magtatanong sana siya nang magulantang sila sa malakas na hiyaw ng kanyang ina. Axos! Sandara! Aba, kung magroromansahan kayo doon na kay sa kwarto sa itaas. Huwag dito! Pinamulahan ng pisngi si Sandara. 2 linggo na simula na manggaling sila sa isla. Wala na nangyari sa kanila pero madalas silang lumabas pagkagaling sa office ni Axos para kumain sa labas. They both enjoying themselves habang kinikilalang isa't isa. Lalo siyang namula nang hawakan ni Axos ang kamay niya. Huwag mong pansinin ang bunganga ni Mommy. Ganyan lang talaga siya, takles at prangka. Napangiti siya. Yun din ang napansin niya kay Mrs. De La Cuesta. Gayunpaman kahit ganun ang bunganga nito'y batid niya na mabuti tong tao. Walang sila ni Axos pero magkahawak kamay silang naglalakad ngayon na parang magkasintahan. Napahinto siya nang lingunin siya ng binata. Narinig kong tinanong kakahapon ng isa sa empleyado ko kung may nobyo ka na. Anong sinagot mo? Ano? Inip na inip ang ekspresyon nito habang hinihintay ang sagot niya. Ano bang dapat na isagot ko? Wala naman ako nobyo ngayon. What? Halos mabingi siya sa sigaw nito. Anong tawag mo sa akin? Siya naman ay napanganga. Hindi ko alam, pag-amin niya. Shit, Sandara, napaawang ang labi niya nang dumuko to sa bulsa. Mula sa isang kulay itim na maliit na kahon, inilabas nitong isang singsing. Nobyo mo ko, fiancé, future husband. Just call me whatever you want. Basta pipili ka lang na isa sa mga dyan. Ako lang pala tong nag-a-assume na nobyo mo ko. Samantalang ikaw, ay fling lang ang tingin sa akin. Kinuha na niyang kamay niya at sinutang singsing sa daliri niya. Paano ba yan? Suot mo na ang singsing na binili ko para sa'yo. Wala ka nang magagawa kung hindi pa kasalan talaga ako. Ilang beses na palanok si Sandara habang nakatingin sa kamay. 2 months from now on, magpapakasal tayo. Ibabaril ko yan sa bato. Ha? Ngumisi si Axos. Hindi ko masabing itataga ako sa bato, hindi kasi ako gumagamit ng itak. Pero baril, oo. Kinuha nito muli ang kamay niya at pinagdaop ang kamay nila. Soon, magiging misis kita. Sa ngayon, tapusin na muna natin ang sinimulan natin. Axos, simula nang manggaling sila sa banquet ay gumugulo na ito sa isip niya. Paano mo nalaman ang tungkol kay Allison? Ang tungkol sa daddy ko? Ang tungkol sa nangyari sa akin. Hinawakan ni Axos ang naguguluhan niyang mukha at saka tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Nagpapakita at nagpapadama ng kaligtasan ng mga tingin nito sa kanya. When it comes to you, aalamin kong lahat at wala akong hindi kayang gawin. Kaya hindi mo kailangang matakot dahil nandito lang ako. Ang pamilya ko, handa kitang protektahan, tulungan at turuan na lumaban at maging matapang. All you I have to do is trust me. Hindi niya namalang umiiyak na pala siya. Dama niya ng walang halong kasinungalingan ang mga sinabi ni Axos sa kanya. Nagtitiwala ako sa iyo, Axos. Samantalang inayos na mag-inang Alma at Allison ang kanilang suot bago bumaba ng sasakyan. Ngayong araw ay gaganapin ang meeting dito sa Coangco Building. Makikilala na nilang kanilang potential investor na handang makipag-cooperate sa Coangco Packaging Innovation Company. Mommy, ano sa palagay mo, papayag kaya sila sa business proposal natin? Hindi sinabi ng kanyang stepdad kung sinong potential investor nila. Pero ayon dito ay mula to sa kilala at makapangyarihan na pamilya. Ngumisi si Alma sa anak. Allison, it doesn't matter kung pumayag man siya o hindi. Baka nakakalimutan mo na may alas tayo. Walang sino man ang nakakatanggi sa alindog mo. Kaya kahit sino man siya, ay mahuhulog pa rin siya sa atin. Kahit na may asawa na si Allison ay handa siyang gamitin ang katawan. Kung ito lang ang tanging paraan para magtagumpay sila sa plano ng mami niya. Bata pa lang siya ay pangarap na niya ang yumaman at magkaroon ng limpak-limpak na salapi. At mangyayari lamang iyon kung makukuha nilang kumpanya ng mga Coangco. Napailing na lamang ang secretary ni Sandro na bumaba sa ibang sasakyan. Wala itong kamalay-malay sa pinag-uusapan ng mag-ina. Samantala, sa hindi kalayuan, nakasilip si Julia. Nag-aapoy ang kanyang mata sa galit habang nakatingin sa mag-ina. Mga walang hiya kayo. Pinapangako ko, ililigtas ko sa Sir Sandro mula sa inyo. Pagkaraan lamang ng sandali ay may dumating na mga sasakyan. Ganun na lamang ang palalaki ng mga mata ni Julia. Sandara?
Kinusot niya ang kanyang mata, ngunit sa muli niyang pagdilat ay wala ng babae sa paningin niya. Ang tanging nakita niya isang matangkad at gwapong lalaki. Kahit nakatagil ito'y namumukhaan niyang lalaki. Hindi siya pwedeng magkamali. Isa itong De La Cuesta. Siya nga si Julia. Turo ng tauhan nila Allison at Almang inupahan na bantayan sila. Tusong magina, may hinala sila na susundan sila ni Julia para manmanan. At hindi nga sila nagkamali. Namataan ng kanilang tauhan si Julia. Habulin siya! Dali! Malademonya ang ngiti ni Alma habang hinihimas ang survivor chair ng kanyang asawa sa opisina nito. Hindi na ako makapaghintay na mapalitan ang nameplate na ito sa pangalan mo, Allison. Allison Robles as president. Napakasarap pakinggan. Kumalat ang matini sa tawa ni Allison sa buong opisina. Wala nang makakapigil pa sa kanila. Kapag pumayag na tuloy ang negosasyon nila sa investor na ito, ay hawak na nila ang lahat. Wala nang magagawa pang ama ni Sandara. Sa kondisyon nito wala itong magagawa kung hindi umupo sa wheelchair at panoorin sila ng kanyang ina na inuubos at kinakamkam ang kayamanan nito. Tuluyan na sana siyang sasaya kung magiging ang pag-ibig ni Jordan ay kanyang makukuha. Pero mailap ang asawa niya, wala itong pakialam sa kanya ni hindi nga siya nito magawang hawakan at tingnan. Kung hindi ito napainom ng pampatulog noon, hindi niya ito mapapaniwala na may nangyari sa kanila. Hindi bale, mamahalin din siya nito balang araw. Masayang sinagot ni Allison ang tawag ni Jordan. Ngayon lang ito tumawag sa kanya sa loob ng ilang buwan nilang pagsasama. Nasaan ka, Allison? Pauwi ako ngayon ng mansyon para samahan ka sa check-up mo ngayon sa doktor. Napasimangot si Allison. Nasa Kuwangko Packaging Innovation Company ako ngayon. May pakialam lang talaga ito sa anak nila. Mabuti na lang at hindi pa rin nabubuking na hindi talaga siya buntis. Siguradong iiwan siya ng asawa niya. Hindi siya papayag. Marami na siyang ginawa para makuha to. Ngayon pa ba siya papayag na mawala to kung kailan wala na siyang karibal? Ma'am Alma, Ma'am Allison, parating na sila. Imporma ng sekretary ni Sandro sa mag-ina. Nagmamadaling nagpunta ang dalawa sa boardroom kung saan naghihintay ang iba pang board members. Ang mga matandang naroon ay napailing na lamang sa ayos na mag-ina. Hindi ba sila nahihiya kung manamit sila'y para silang pupunta sa isang party? Bulong ng may edad na board members sa katabi. Nakasuot ng dress ang dalawang haba't mababang neckline kaya halos lumuwang dibdib. Si Alma ay nagsuot pa ng malaking summer hat na mamahalin para makita at ipagyabang sa lahat na isa siyang fashionista. Si Allison naman ay handang akitin ng potential investor na kanilang kakausapin. Habang wala pang hinihintay ay pinalagay na ni Allison sa business proposal folder sa katapat ng bawat upuan. Ang sekretary ni Sandro humahangos na dumating. Nariyan na sila! Tumayo ang lahat at tumanda ng bumati sa parating. Nakapaskil ang ngiti ng lahat sa kanilang mga labi. Kabilang ang mag-inang sina Alma at Allison, ngunit ang kanilang ngiti ay napalitan ng pag-awang ng labi. Bahagya pang napanganga at napaatras ang lahat nang makita kung sinong dumating. Siya ang anak ni Mr. Z, si Axos de la Cuesta, ulalas ng isa sa miyembro ng board members. Nabahira naman ng takot ang reaksyon ng mag-ina na makumpirmang hinalang tama sila at hindi namamalikmata. Ang nasa harapan nila ay miyembro ng pamilyang hindi nila gustong makaharap. Lahat ng nasa boardroom ay nakadama ng tensyon, maging ang sekretarya ni Sandro. Tumikim ang mag-ina at inalis ang takot sa dibdib. Kailangan nilang maging professional at harapin si Mr. Axos de la Cuesta. Nilakihan ni Allison ang kanyang ngiti. Good day, Mr. de la Cuesta. Sana'y magkasundong bawat partido natin. Tumabinging ngiti ng babae nang harangan ito ng isang tauhan ng lalaki. Napapahiya na bumalik to sa kinatatayuan. Si Alma, bagamat gusto rin na makipagkamay ay nanatili na lang siya sa kinatatayuan dahil batid niya na mapapahiya lamang siya. May hindi siya maipaliwanag na nararamdaman. Bakit sa hinuha niya ay may mangyayaring hindi maganda? Nagkatinginan sina Allison at Alma, nakadama ng kasiyahan. Bakit nila pairalin ang kanilang takot? Pagkakataon na nila ito para makuha ang gusto. Kung hindi nakitaan ng mga De La Cuesta ang kanilang kumpanya ng potensyal, edi sana'y wala ito dito ngayon. Magandang araw, Mr. Axos de la Cuesta. Nagagala kami na makilala ka. Isang karangalan ng mapili ang aming kumpanya. Magalang na bati ng mga board member. Sa kabila ng kanilang tensyon ay nangibabo ang kanilang paggalang. Hindi sila makapaniwala na pag-aaksayahan ng De La Cuesta ang oras ang kanilang kumpanya. Maupo na tayong lahat. Kinuha ni Allison ang proposal na nasa mesa. Pag-usapan natin ang tungkol sa business proposal ng ating mga kumpanya. Napipila ng lahat. We can't proceed this meeting without my fiancé. Mahalaga sa kanyang meeting na to. Nagkatinginan ng mga naroon, lalo na sila Allison at Alma. Nung umatan sila ng banquet ay nakita nila ang fiancé ng lalaki,
Subalit hindi ang mukha nito. Mahalaga ang meeting na ito sa babae. Kung ganon ay businesswoman ang fiancé nito kagaya niya. Tumayo ang lahat, humingi ng pasensya ang mga board members. Hindi nila gustong isipin na lalaki na binastos nila ng kasama nito at hindi hinintay ang pagdating ng kasama nito. Allison, bakit hindi ka makipaglapit sa fiancé ni Mr. De La Cuesta? Sigurado ako na sisiw lamang sa'yo yon. Kung mahalagang meeting na ito sa kasintahan niya, ibig sabihin ay may nakita siya sa ating kumpanya. Gamitin mong dahilan na yon para magkaroon ng kaibigan na balang araw ay magiging isang De La Cuesta. Bulong ni Alma sa anak, gumising ng lihim si Allison. Don't worry, mommy. Madali lang sa akin na gawin yan. Madali lang ang makipagplastikan sa ibang tao. Sisiw lang yan sa akin. Aksus! Naniga sa kinatatayuan sina Allison at Alma nang marinig ang pamilyar na boses na hindi nila makakalimutan. Nang magangat sila ng tingin ay ganun na lamang ang panlalaki ng kanilang mga mata, katulad ng lahat na nasa boardroom. Sandara? Nagkulay papel ang mukha ni Allison sa labis na gulat at takot. Nalalamig ang kanyang katawan at hindi makagalaw. Maging ang kanyang boses ay nanliliit at halos hindi maibuka ang labi. Hindi to totoo. Hindi na daya lamang ko ng paningin ko. Gustong isipin ng babae na hindi totoo ang nakita niya. Na namamalikmata lamang siya pero hindi siya dinadaya ng kanyang paningin. Sa mga mata ng dalaga, nakikita niyang galit para sa kanya. Napupuot ito sa kanya subalit naroon ng kakaibang ngisi sa labi nito na para bang natutuwa itong makita ang kanyang takot. Hindi, Sandara, ikaw nga! Nawala ng lakas ang kanyang katawan sa labis na takot, agad naman tong inalalayan ni Alma. Nagulat man at natakot agad na nakabawi ang ginang. Allison, kumalma ka. Hindi makakatulong kung magpapakita ka ng takot ngayon. Pero mami, umiiyak si Allison. Bumaling si Alma kay Sandara at umiiyak na yumakap sa dalaga. Sandara, anak, buhay ka! Yumakap siya sa dalaga at tumagulol para ipakita ang kanyang pangungulila. Bakit hindi ka agad bumalik? Alam mo na miss ka na ng daddy mo. Araw-araw siyang umiiyak dahil sa labis na pangungulila sa'yo. Ginalingan ng ginang ang kanyang pagdadrama. Wala siyang dapat ipag-alala dahil walang alam ang dalaga na may alam siya sa ginawa ni Allison. Sobra kami nag-aalala ng daddy mo para sa'yo. Sandara! Yumakap pabalik si Sandara sa madrasta. Galit man siya kay Allison pero hindi sa kanyang stepmother. Alam niya na mabuti itong tao, hindi kagaya ng anak. Samantalang napangiti ng lihim ang matanda. Tama nga siya, hindi galit si Sandara sa kanya kundi kay Allison lamang. Tita, I'm really sorry kung pinag-alala ko kayo ni Daddy. Mahabang kwento kaya ngayon lang ako nakabalik. Hindi na mahalaga kung ngayon ka lang nakabalik, Iha. Ang mahalagay ligtas at buhay ka. Ang mahalagay nagbalik ka na. Muling yumakap si Alma nang lumuluha sa dalaga. Maligayang pagbabalik, Sandara! Bumitiw ng yakap si Sandara sa kanyang stepmother at bumaling kay Allison na nanginginig. Halatang nagulat ang babae, nanginitian niya to. Umiiyak ka ba sa sobrang takot o tuwa? Natigilan ng mga board members. Ang boses ni Sandara ay may talim at pang-uuyam. Samantala, si Alma ilang beses na lumuno kaya bago pa lumala ang tensyon ay nagpanggap siyang nawala ng malay. Ma'am Alma! Sigaw ng sekretary ni Sandro. Mommy! Tawag ni Allison sa ina. Alam niya na sinadya ito ng mommy niya, lumapit siya sa mommy niya. Pero bago pa siya makahawak sa kanyang ina ay humarang na si Sandara sa kanya. Sandara! Long time no see, Allison. Lalaki ang mga mata ni Allison nang yumakap si Sandara sa kanya. Itutulak niya sana ito nang bumulong to sa tenga niya. Kung ako sa'yo, pag-iisipan ko magiging galaw ko. Gusto mo bang makita ng mga narito na hindi ka natutuwa na makita ko? Hindi mo naman siguro gustong ipakita sa kanila na hindi mo na-miss ang kapatid mong sinubukan mong patayin, hindi ba? Sandara? Nanigas ang katawan nilang pareho nang marinig ang boses ni Jordan. Hindi! Tili ng isip ni Allison, hindi dapat magkalapit ang dalawa. Humiwalay si Allison kay Sandara na ngayon ito lala din at nabigla. Yumakap siya kaagad sa asawa. Jordan! Hindi pinakinggan na lalaki si Allison, tinabig siya nito at yumakap kay Sandara. My God, it's really you. Sandara, bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang? Ngayon lang ni Sandara nakitang umiyak ng ganito si Jordan. Bilang matagal na magkasintahan, bati niya na labis tong nasasaktan at nangulila sa kanya. Pero masama ang loob niya, galit siya rito. Hindi mababawi ng pag-iyak nito ang sakit na ginawa nito sa kanya.
Pinili nitong pakasalan si Allison kesa ang hanapin siya. Nabigla ang lalaki. Nang itulak siya ni Sandara, wala nang pagmamahal sa mga mata ng dalaga para itong ibang tao ngayon. Samantala ang dibdib ni Allison ay napuno ng hindi masukat na puot at panibugho. Hindi niya matanggap na binaliwala siya ng kanyang asawa nang dahil kay Sandara. Ano kayang mangyayari sa muling pagbabalik ni Sandara? Ano ang gagawin ni Allison ngayong buhay ang inakala nilang patay na? At malaman kaya ni Sandara na gaya ng anak ay isang tuso din ng stepmother niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.